Ari ang radyo ng Marinduqueño. Pinakikinggan kahit saan. 104.5 Radyo natin Santa Cruz. Sa palengke, sa tindahan, sa sasakyan, sa opisina, sa tambayan, sa mga restaurant, at sa mga bahay-bahay. 104.5 Radyo natin Santa Cruz. Napapakinggan kahit saang panig ng mundo. Sa amfmph.com live streaming. Asahan ninyong narilaang ang radyo natin Santa Cruz. At patuloy na nagkapasaya at nagalingkod sa inyo. 104.5 Radyo natin Santa Cruz. Radyo natin. Sa kapatiran, buhay ang diwa ng pagtutulungan, bungkos ng pagkakaisa at damayan. Walang iwanan. Narito, si Justice Gov. Resby Velasco Jr. sa programang Kapatirang Marinduqueño. Magandang umaga po mga kababayan, mga Marinduqueño. Ito po si Tatay Justice sa dating Governor Presby Velasco. At kasama po natin ang napakasipag at mapagmahal sa Marinduque, si Sunshine Grace. Ano po? Radyo natin Santa Cruz. At ito nga po ang tinagurian nating kapatirang Marinduqueño, mga kababayan, sa mga mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kaya po napili po natin ito ay tayo pong Marinduqueño ay talagang mapagmahal sa ating lalawigan. Kaya nga po tayo ay magkakapatid para po sa landas patungo sa pag-asenso. Kaya po pinili natin na tayo po ay magkakapatid dahil dapat po tayong magtutulungan para po lalong umasenso ang Marinduque. Yan po ang dahilan kaya po natin napili kapatirang Marinduqueño. At ang importante po ay tayo po ay isa sa puso at sa isip na magtulungan para po lalo pong umunlad ang Marinduque. Alam naman po natin na nung termino ko po na nakatapos na ay naitaas na po natin ng napakalaki ang estado ng Marinduque. Dati po ay fourth class province po yan, pagkatagal-tagal na taon. Dahil po sa ating pagsisikap nitong 6 na taong nakaraan ay naitaas po natin ng hindi lamang isang hakbang kundi 2 hakbang pa po ang Marinduque. Kaya naging second class province na po tayo. At ayan namang achievement na yan ay galing po sa ating lahat. Ano po? Nagtulong-tulong po tayong lahat dyan. Mga opisyalis po ng provincial government, ng opisina po ng dating Congressman Lord Alan Velasco, at mga opisyalis at mga staff ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno sa Marinduque. Nagtulong-tulong po lahat tayo para po makuha natin yung napakataas na estado na second class province. Kaya po isang achievement po talaga yan na talagang pwede natin pong ipagmalaki. At alam naman po natin na pag ganyan na po ang estado ay lalo pong gaganahan at makukumbinse ay itong ating pong mga investors at mga negosyante na pumasok sa Marinduque at magnegosyo dito. Ayan po ang isang advantage ng mataas na ang rango na yan po ay nagpapakita na may kakayahan na po ang lalawigan ng Marinduque at pwede na pong mag-invest dito ang mga negosyante at kahit po ang mga foreign investors. Ano po? Kaya napakaganda pong pangyayari po yan ay consider na isang milestone. Ano po? Well, alam niyo po ay gusto ko pong umpisahan ulit nga itong ating programa para po may bihikulo tayo, yung ating mga kababayan,
para po malaman naman po ang mga talagang nangyayari, mga impormasyon, ano po, ah, para naliliwanagan po ang lahat dahil po nung nakaraang halalan ay katakot-takot po ng mga kung ano-anong impormasyon ang lumabas. Well, ay medyo nga po nakita ko po ang kahalagahan niyan at, medyo sa totoo nga lang po ay naging very busy ko dito sa negotiations po nitong sa Placerdom at Baric at ang provincial government ng Marinduque ay, medyo distracted po tayo diyan. Pero sabi ko po ay kailangang maliwanagan ng ating mga kababayan yung mga kung ano-ano yung mga sinabi ng iba diyan na sa aking palagay po naman sa katotohanan ay wala namang base. Karamihan nga ho ay mga fake news. Ano ho? At siguro itatalakayin ho natin mamaya yan. At baka naman na iba yung maisip ng ating mga kababayan, sa akin ho ay wala namang katotohanan yung mga pinagsasasabi. Ano ho? Anyway, maganda ho na kayo naman ay sumali rin dito sa programa at nandyan po si Sunshine Grace. Pwede naman ho kayo magpadala ng mga question o komento ng malaman ho natin kung ano yung mga natanggap yung balita o gusto nyong linawin para ho maliwanagan naman natin. At medyo hindi naman ho tama yun na hindi maipaliwanag ng mabuti. At baka akala nyo yung mali at yung hindi totoo ay totoo. Di ho ba? So, anyway, pinagmamalaki ko rin nga ho na napirmahan na nga ho yung settlement agreement sa Placer Dome at sa Barrick Gold Corporation. Actually, nung Abril nga ho yan napirmahan at talaga naman hong yung agreement hong yan ay halos mga 3 taon ho yan bago ho nakuha. At napakahirap ho, napakadami hong meetings yan dito at sa abroad, ano ho? At meron pang mga Zoom meetings yan. Hindi ho madaling nakuha yung agreement na yan, ano ho? At yung mga medyo nakaalam nung unang proposal niyang Bari, nung panahon po nung dating Governor Reyes, ay wala akong nangyari doon. At ang proposal nga noon ho ay $20 million lang eh. Ano, napakaliit. At yung mga nakuha nilang abogado ay naniningil pa ho yata. Hindi ako masyadong sigurado dito sa halaga. Pero halos umaabot ho ng $11 million yata yung mapupunta sa abogado at sa gastos. Actually ho ay umaabot ng 40% ho yata ang contingent fee ng lawyer. Plus may mga out-of-pocket expenses po. Kaya nga po ang balita ko, I'm not very sure kasi hindi man ho ako kasama doon sa negotiation nun. Halos ang matitira doon sa probinsya, baka $9 million na lang. Kaya nga ho siguro na-rejected ho yun. Ganon kaliit ho yun, yung pinag-uusapan nun at hindi nga ho natuloy. So, alam nyo ho ang nangyari dyan ay meron ho kasing kalikasan case na final yung dating Father Joaquin Bernas, no, na kinikilalang constitutional lawyer at yung dating dean si Cedric Candelaria ay nagfile po ng kalikasan case laban dyan sa Placerdom at Baric. Ano ho? At nanggaling ho yun sa Korte Suprema, binabaho yan sa Court of Appeals at nakikita ko po noon na medyo wala akong nangyayari. Kaya pina-intervene ko ho ang Provincial Government of Marinduque. Ayun ho. Nung pumasok ho tayo ay doon ho nag-signify ang Baric na gusto nilang mag-negotiate. Ano ho? Ayan. At kasi nga ho, sa kaso ho ay meron hong stage na tinatawag na pre-trial
doon ho nag-uusap ng settlement. So, nagsimula ho yung negotiations na yan mga 2022 pa ho yun. Nung nag-umpisa ho na magkaroon ho ng meeting, actually sa US pa ho ginawa yung unang meeting. Kasama nga ho dyan si dating Congressman Lord Alan Velasco, yung unang meeting. Si Provincial Administrator Mike Velasco, ano ho, at yung dating Congresswoman din ho, si Tricia Velasco Catera, ay nakipagkita ho tayo dyan sa mga opisyales at lawyers ng Barrick Gold Corporation. Mga late part ng 2022 ho yun. Ano ho? So, nagsimula din ho naman ang kanilang proposal sa pagkatanda ko sa 20 million din eh. Ano ho? $20 million din ho. Sabi ko, sobrang late ho niyan. Yan na nga yung dating proposal eh. Paano ho maa-accept yan? Di ba? At nasuggest ko rin sa kanila, ng mga sumusunod na mga meeting, bakit di nyo tignan yung parang may escrow pa yan, escrow na halaga dyan sa US. Ano ho? Sabi ko, baka pwedeng i-recover ng Barrick para makadagdag dito sa 20 million dollars na ino-offer nila. Ano ho? Pero sabi ko, hindi ho kami papayag ng ganong kaliit lang, pero makakatulong ho sa kanila. So, tuloy-tuloy ho yung meeting niyan. Dito ho at sa US din ho. No, sa Los Angeles, sa New York, ganyan. So, hanggang napataas namin ng napataas ng ating nakuhang lawyer, yung SEDA Law Office, yung halaga. Unti-unti ho ang taas unti-unti ang taas. Hanggang nung umabot na ho yata ng mga 60, tapos hindi pa rin kami pumapayag. Sabi nga namin, medyo maliit pa yan. Ayan, so hanggang eventually ho, pagkalipas ng 1-2 taon na, umalagwa ho na pumapayag na ho rin sila sa 100 million. Papunta na tayo dyan sa halos magtatatlong taon eh. Ganyan nung kahirap ho yung agreement na yan. Akala ho nung iba napakadali ho niyan, ay napakahirap ho nung ating agreement na yan. At talagang pinagsakripisyohan po natin yan. At mabuti naman ho, finally ay nagkasundo at marami nga hong mga kondisyones yan eh. Malaki nga ho yung halaga, pero malaki naman ho yung marami ho yung kondisyones. At yung pera ho ay hindi ma-release yan hanggat hindi ho matapos lahat yung kondisyones. Dahil ho sa sakripisyo ni Governor Presby, at si Vice Governor Lynn Angeles, si Congressman Lord, ay medyo patapos na rin ho yung mga kondisyones. Kasi tinatanong ho nung iba dyan, maiingay, ano ba ho nangyari na? Ganyan, ano ho nangyari? So, may mga 2 kondisyones pa ho na malapit na rin makuha. At meron man ho tayong panahon para kunin yan halos 1.5 years ho yan na pwedeng may panahon ho tayo. Pero kukunti na lang ho. At hopefully ho within the year ay makuha na ho yung pera. Pero ang nakalagay ho doon, although may confidentiality agreement pero ang down ho niyan ay 50% o $50 million. So, biruin nyo naman ho yung $100 million, mahigit sa 5 billion ho yun na magagamit ho sa rehabilitation ng Marcaper Mining Area, at pati yung mga nasalanta na ilog, So, nung nandyan pa ho sa DNR si Secretary Tony Loizaga, ay yan ho ang talagang gusto niya na, of course, yan din ang gusto natin na ma-rehabilitate na yung mining areas dyan sa Santa Cruz at maiwasan na ho yung pagbaba ng mga tailings at toxic water sa
sa Mugpog River, pati konti diyan sa Buwak River. Ano ho? So, yan ho. Ganyan ho ang sitwasyon. Hindi lang ho namin mailahad-lahad yung mga kondisyones o mga stipulations, tawag ho dyan stipulations so sa kontrata, at meron hong confidentiality clause. Actually nga ho, kung gusto ko, diniklara ko na yan nung bago maghalalan na nakuha na ho yung $100 million, nag-agree na ho. Pero hindi ho pwedeng maideklara pa nun dahil hindi pa tayo nakakapag-file ng settlement agreement sa Court of Appeals. Ganun ho yun. Meron nung confidentiality agreement doon sa stipulation doon sa diyan sa settlement agreement. Yung stipulation number 14. Ano ho? Na hindi ho pwede basta i-divulge yung mga conditions dyan, mga terms and conditions. Bawal ho yun sa agreement at yun ho talaga ang pagkasunduan. Sa mga kontrata ho, meron ho ganyan talagang kondisyones. Pero anyway ho, pag lumabas na ho yung decision ng Court of Appeals, diyan base doon sa settlement agreement ay magiging public record na yan at talagang totally ay malalaman nyo yung terms and conditions. Diyan mo sa settlement agreement ay meron lang mga stipulations of fact at meron mga warranties at saka ilang covenants. Pero hindi ko ho pwedeng i-divulge o i-deklara Ano ho? Yan ay pwede lamang kung sa mga ilang section po ng settlement agreement like kung magkaroon ng dispute resolution, arbitration, ganyan ho. Kung magkaroon ng kaso, at yun ay pwedeng i-require ng korte. So, ganun ho ang mangyayari dyan. Ano? Sa ngayon ho ay may non-disclosure stipulation, kaya nga ho hindi may divulge lahat. Pero basically ho, ang ho is $100 million na halos 5 billion mahigit ho yan. Ano ho? Base sa peso-dollar exchange. So ganyan ho, tinitingnan ko ho ay malapit na rin makuha yung dalawang kondisyon at maibibigay ho yung $50 million sa pasimula na down payment. So maumpisahan na rin ho siguro paggawa ng master plan ng rehabilitation ng Marcaper Mining Area at later on ho ay yung pag-implementa ng mga plano o kung ano yung kailangan gawin dyan sa master plan. Kasi kailangan nung igawa ng master plan yan. So, wag ho kayong mag-alala, itong halagang ho ito ay napakalaki na ho. At talaga hong, ang hirap hong kunin yan. Ano ho? Hindi ho talaga mako-cover yung entire na estimated na amount daw sa rehabilitation ng buong Marcaper area. Pero malaki na ho ito, substantial na ho ito. Ayoko lang ho magsabi kung talagang kasyang-kasya. Maring hindi ho kasya pero malaking halaga na ho para maumpisahan ang rehabilitation. At yun na nga ho, depende rin sa plano ng ating provincial government. Pero naiisip ho namin ay parang gawin pang turista ho ang sa Marcaper Mine Area. Ang tawag ho dyan ay dark tourism. Ano? At alam po natin, yan pong Marcaper Mine Area ay katabi ng Balogo Port na dinidevelop na din po yun bago ko natapos ang termino ko ay ongoing ho yung rehabilitation noon na magiging regional seaport ho yun na doon na magkakaroon ng mga malalaking barko at mga cruise ship. Kaya ganun nung kaganda yung Balogo Regional Seaport. At masusuportahan din ho ang kung ano yung maitatayo dyan sa Marcaper Mine Area pagtagal ng panahon. Ano? So, alam nyo naman ho na meron din tayong final na kaso sa laban sa Marcaper Mining Corporation, sa MR Holdings at sa F Holdings. Ano? Siyempre po yung settlement na $100 million or mahigit na 5 billion ay tungkol lamang yun sa Placer Dome at saka sa Barrick Gold Corporation. Iba ho itong pinail nating kaso
sa Marcaper Mining Corporation, sa MR Holdings at saka sa F Holdings, nagkakahalaga huyaan ng mahigit 11 billion pesos. At merong moral damages ng 50 million pesos, exemplary damages na 25 million, tsaka attorney's fees na 5 million. Yan yung environmental case number 2510 na hinahabol ho naman natin ang Marcaper Mining Area. Kung yung sa ibang nakakaintindi ho, ang Placer Dome ho ay stockholder lang ng Marcaper Mining Area, ng Marcaper Corporation. Hindi ho sila kasama dito sa case na ito dahil nga ho, nag-agree na tayo na isettle na ho yung kanilang parte. So, ganyan ho ang situation ng atin hong laban sa Marcaper Mining Corporation at saka sa Barrick. Well, of course, alam nyo rin ho na na-auction na ho natin yung ilang properties ng Marcaper dahil hindi ho nagbabayad ng buwis, real property taxes. So, iniintay na lang ho natin yung kasong pinail ng Marcaper Mining Corporation sa pag-question ho noong auction sale. So, nakikita naman ho natin na mananalo ho tayo dyan. Of course, depende na ho sa korte. Pero na-auction na ho namin kung ilang ektarya ho dyan sa Marcaper. At tuloy-tuloy naman ho siguro ang gagawin na pagkuha ng lahat ng lupa dyan sa Marcaper. So, Sunshine, baka meron ba tayong question dyan or baka meron kang kailangan ipasok na advertisement dyan? Sige po, sandali lang po at commercial break po muna tayo. Tayo na sa Enroller, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nagbibigay buhay. Dito na sa Enroller, tulay ng pamilyang Pilipino. Empleyado ka man, self-employed o OFW, siguraduhin na rehistrado ka at tuloy-tuloy ang hulog sa SSS para sa proteksyong maaasahan. May tanong tungkol sa iyong membership o benepisyo? Tumawag lang sa SSS Hotline 1455. May mga SSS agents na handang tumulong at sumagot sa iyong mga katanungan. Bisitahin din ang www.sss.gov.ph at ang MySSSPH social media accounts. Sigurado ang bukas. Sa kapatiran, buhay ang diwa ng pagtutulungan, bungkos ng pagkakaisa at damayan. Walang iwanan. Narito si Justice Gov. Resby Velasco Jr. sa programang Kapatirang Marinduqueño. Okay, balik po tayo mga kapatid, mga Marinduqueño. So, nabanggit ko nga ho kanina, of course, ay i-file na rin po natin yung laban nga sa Marcaper Mining Corporation, sa MR Holdings Incorporated, at saka dyan po sa F Holdings. Ano po? Alam niyo po ang nangyari dito ay talagang mabigat ho ang labanan talaga dito sa Marcaper dahil nga po yung assets nila ay nilipat sa MR Holdings. So, kung tatandaan niyo yun, nilipat ng Marcaper Mining Corporation ang assets nila sa MR Holdings Limited. Itong MR Holdings ho ay isang korporasyon na nirehistro ho sa Cayman Islands. So, hindi ho dito. Hindi ho sa Pilipinas. So, right away ho ay makikita nyo na ibang klaseng galaw. Pero babanggatin ko na rin nga po na lumabas ho doon sa pag-iimbestiga namin, isa pong opisyal doon ay si Teodoro Bernardino. At meron hong sa pagkatanda ko, Evelyn or Eleanor Gonzales ho yata yung isa. Hindi malaman kung anak po ni Teodoro Bernardino. At yung F Holdings po ay
parang may karapatan na rin doon sa shares ho yata ng ano, ayon sa impormasyon ho ng Marcaper. Ang stockholder majority din ho yata doon ay si Mr. Bernardino. So, yun ho ang isa sa mga lumalabas na sa mga investigasyon. Kaya tuloy po ho ang laban. So, siguro naman ho dun sa claim na yung makukuha nating mga mahigit 5 billion pesos at yung kiniklaim mo nating 11 billion pesos sa Marcaper, sa MR Holdings at sa F Holdings ay malaki na po ang magagawa noon para po malinis itong Marcaper mining area. Kasi nga po doon, alam naman ng mga taga-Mugpog ho, na hanggang ngayon, lalo po sa Barangay Bokbok, ay tuloy po ang pagbaba ng tailings. Mahigit 3 million tons na tailings daw ho yun, na nandoon at patuloy pang bumababa. At may toxic waters ho nga rin kasama. So, nandyan ho yung Tapian Pit at saka San Antonio Pit na puno rin ng tubig na maring toxic. Ano ho? Pero nung panahon ko po namin, nung termino ko ay nakakuha ho tayo ng project dyan sa Mugpog River, yung Sabo Dam. Ewan ko lang ho kung na award na, pero importante ho yung Sabo Dam dahil ho kasi yung bumababa na toxic waters at tailings ay mababara noong Sabo Dam. Ano ho? So, malaking tulong ho yun. Alam ko ho yun ay dapat na may notice to proceed na eh. O, parang alam ko may notice of award na yun eh. Parang may nanalo na. So, sana ho ay maisagawa ka agad itong Sabo Dam para hindi ho maapektuhan yung ating mga barangay na nakatira lalo dun sa malapit sa ilog na markap ng Bugpog. Ano? So, ganyan ho ang sitwasyon dyan. At meron hong proponent dyan ng dredging, pero hindi pa ho na yata natapos na yung mga papeles. Kailangan ho talagang ma-dredge yung yung Mugpog River dahil ho silted na, meaning to say ho, ano na, mataas na yung mga nakatambak na lupa at bato sa riverbed. Kaya po umaapaw lalo. Ano ho? So, I hope yung kasalukuyang administration ay ituloy ito dahil kailangan po talaga yun eh. Dahil nga yung tailings ay tumaas na ng tumaas doon sa riverbed. Ano ho? At kaya umaapaw na yung tubig, baha ng baha ho dyan sa Mugpog. Ano ho? So, yun ho ang kailangan maayos. Oh. At dyan naman sa Buwak din ay nagbabaha din ho. So, sana ay maituloy ang ating mga proyekto dyan at ma-dredging din ho siguro yan para ho bumaba yung riverbed para hindi ho nagbabaha. So, ganyan ho ang mga sitwasyon sa ating mga kapaligiran. So, napaka-importante ho yan na ma-implement. Ano ho? At sana matutukan dyan sa public works dahil yung Sabo Dam ho ay talagang ho yun. Kailangan sa ngayon habang hindi pa ho nare-rehabilitation taas. Ano ho? So, ganyan ho ang sistema. Yun Kalangkan Bay naman ho ay kailangan i-monitor ng ating mga environmentalist kung talagang settled na yung mga tailings doon. At nung panahon ko naman ho ay patuloy ho ang pagkatrabaho natin kasama po dyan sa DNR. Ano ho? Para matignan kung paano ang mabuting gagawin dyan sa Kalancan Bay na tinambakan naman ho ng ilang milyon na ng tonelada rin ng mga tailings. Ano ho? So yan ho ang mga nangyayari ngayon. Sa lahat ho ng rivers ho natin, ang plano ho natin noon ay mag-dredging. Ano ho? Ewan ko kung ano yung estratehiya ngayon ng ating bagong administrasyon, pero palagay ko kailangan hong tignan mabuti rin yan, yung pag-dredging. Dahil marami ho tayong mga ilog ng
matataas na yung riverbed dahil nga yung putik at saka mga bato, mga buhangin ay tumataas na yung riverbed kaya umaapaw mabilis yung ating ilog. Ano ho? So, ano ba ang ating ano diyan, Sunshine? Ayan, magandang umaga po. Ayan, Justice Gov Fresby, kumusta po? Magandang umaga. Kumusta na po ang kayo ngayon at isa na po kayong pribadong mamamayan? Well, alam mo, kahit ako ay private citizen na, ay patuloy pa rin akong nakatutok sa Marinduque dahil mahal ho natin yan. At marami ho tayong mga proyekto at programa na tinitignan-tignan ko pa rin. Ano ha? At alam naman natin ang panahon ngayon ay talagang iba. At kahit private citizen ho ay kailangan tumulong. At katulad nga ho yung water project dyan sa Santa Cruz, ano ha? Yung sa Luwa, ay chinek ko ho kay Administrator, Attorney Joy Salonga, tapos na ho yung bidding eh. At pwede na hong, ang sabi, may award na itong nakaraang linggo. Ha? May problema pa yata doon sa opisina nung chairman. At may bago na naman silang chairman. Ang pangalan ho yata ay si Mr. Lindley Santillan. Anyway, makikipag-coordinate ho kami, gagawa ho kami ng mga hakbang. Alam niyo yung project na yan, 390 million ho yan eh. Ang tagal-tagal na ho, siguro naman hindi ho kami may kasalanan yan. Ano ho, kami ho hindi kulang sa tutok dyan. At ang tagal na ho yan eh, mahigit 2 taon na yung pondo na yun. Ay wala ho sa amin na yun eh. Kung gas-gas na ho yung sapatos ko dyan, sa pag-follow up dyan. At nagtataka nga ako bakit masyado nagtatagal. Kasi nagkakaroon ng problema sa design din. Hindi naman ho natin biniblame ang lupa. No? Pero nagkaroon ng problema sa design eh. At saka kasi mahirap din talaga yung project dahil parang dadaan yata sa mga bundok. Pero hindi ho tayo nagkulang dyan sa pagkuha ng project na yan at sa halaga. At wala ho tayong tigil dyan sa pag-follow up. Ano ho? So tutuloy pa rin ho natin ang pag-follow up kahit private citizen na ho tayo. Alam ko po kasi kailangan dyan yung tubig sa Santa Cruz. Ano ho? At di ho natin tinitigilan yan. Maniwala kayo. Kilala ko na halos lahat yung mga opisyalis doon. At pati naman ho dyan sa Tumagabok, may 300 million na project din ho yan, na water supply project. Ang pangako ho sa akin ay ibibidding na rin eh. Diyos ko mahigit 2 taon na rin ho eh. Di ho ba? Hindi man ho tayo nagtuturo. Hindi man ho tayo nagkikriticize. Pero palagi ho nating inaapara ho yan dahil alam po natin na napaka-importante ng tubig. Lalo na nga ho yan, magkakaroon ho ng problem din ho sa tubig pagdating ng panahon dahil nga sa climate change. Kaya nga talagang tumututok pa rin ho tayo kahit wala na ho tayo sa gobyerno. As a private citizen at lahat naman ho tayo mga Marinduqueño, kahit wala ho tayo sa gobyerno, ay pwede ho tayong sumulat sa mga ahensya na humahawak ng ganyan mga proyekto. Ano ho? Katulad din ho sa kuryente. Minsan baka kami ho nabiblame diyan. Hindi ho kami nagkulang diyan. At diyan sa kuryente ho, ay palagi rin ako nakatutok diyan. At alam niyo naman ho talaga ho yung makina ho ay pwede hong magkaroon ng sira yan kasi puro generator ang ginagamit ho natin. Pero yun na nga ho ay nakakuha na ho ng 2 megawatts itong 1 linggo, ano ho, at may darating pang 3 megawatts na genset para ho mas marami ang capacity, mas mataas, ano ho. Pero sa totoo ho ay yung sa present na genset natin ay sobra-sobra nga ho yung supply natin eh. Yang 18 megawatts na ho yun, usually hanggang 15 megawatts lang ho ang gamit. Kung nagkakaroon ho nga ng mga brownout dyan, minsan ho ay yung maintenance ho yan o kaya ho ay kailangan talagang i-repair yung
makina. Dahil ho kasi makina ho yan eh. Talagang maaaring mag-init. At saka ngayon nga ho, katulad ng paliwanag nga ni GM Sol at ako'y tinitira pa dito na pati daw butiki pwede daw mag-cause nung kasi nung butiki yan. But ang kwento ho sa akin ay yung bayawak at mahaba ho yun. Kasi ho, pag nagkaroon ng connection yung dalawang transmission line ay mag-short. Ano ho? Kaya nagkakaroon ng brownout. Pero yun ho, ang kwento nga ho sa akin, yun may nakuha ko lang ho dyan sa Marelco kahit ho yung mga panike, nakakakos ho ng brownout yan. At saka yung napuputol ho yung transmission line. Marami ho malilikot ang isip iba nga malisyoso. Ano ho, ako naman pag nagsalita, base ho yan sa mga impormasyon na kukuha ko na tingin ko ay reliable. Pero yan ho, ang plano talaga ho dyan yung submarine cable ho, alam niyo talaga sa ating gobyerno, medyo matagal lang ho ang implementation. Di ba ho, nung pa namin sinasabi yan, kaso ho, may implement yung submarine cable, baka mga 2027, 2028 pa So, ganun ho, baka matagal pa nga, kailangan ho yun At para makakonekta ho tayo sa Luzon grid. Kasi napakahirap talaga ng SPAG yung mga island province katulad ng Marinduque, talagang hirap po sa kuryente dahil umaasa lang tayo sa generator, lalo na ng makina, maaaring masira ho yun. Ano? Pero nilatag na ho namin ang roadmap dyan para sa malakas na supply. Ano? Napokor ho hanggang 2027 lang yan. So, kailangan ho talagang mai-implement na ho yun sa submarine cable para ho mas maganda ang supply ng kuryente. So, yan ho, lahat ng pangangailangan natin, sinasabi ko ho, ay hindi ho namin pinabayaan yan. Bagkus ho, ay nakatutok ho tayo palagi dyan dahil nga, yan mga necessity ho. Kailangan ho yan ng probinsya para umasenso. At sa amin ho, ay talagang, ang yan na Pocor ho, alam nila ho yan, grabe ho ang tutok namin dyan. Basta ho, magkaka-brown out ay talagang alam nila nakatutok na kami dyan ni Congressman Lord. Kaya nga ho nung dati nasira, di ho ba, yung barge, yung power barge dyan, dinala sa Santa Cruz. Si Kong Lord pa ho gumasta nun sa personal para nga lang hindi magkaroon ng brownout. At saka ho nung nagkahirapan ng crudo, dahil nga sa koneksyon ni Congressman Lord ay talagang todo-todo ang supply ng crudo sa atin kahit yung iba ay hindi na mabigyan ng crudo ay sa atin ho ituloy-tuloy. So ganyan ho ang galaw dapat. At yung finger pointing ay mahirap po yun Basta kailangan ng pagtulungan yung mga problema. At nung panahon ho namin ay hindi ho nangyayari ganyan. At kung meron man, konti-konti lang dahil nga minsan tinatamaan ng sanga ng puno yung kuryente, ganyan. Pero nakalatag na ho yung plano dyan. At ang kailangan ho talaga dyan ay submarine cable. Hanggang ngayon ho ay nakikipag-usap pa rin tayo sa mga proponent ng solar. Pero wala pa rin tumutuloy. Todo ho ang suporta natin dyan sa mga proponent ng solar. At gusto rin natin yan. Pero ika nga, wala pang tumuloy So talagang tuloy-tuloy pa rin ho ang paghanap. Kahit nasa privado na ako ay nag-i-entertain ho ako ng mga sa solar, para makatulong at mga iba pang renewable energy. So ganyan po dapat, tutukan lang po natin at kung nagkakaroon ng brownout ay talaga hong hindi sa maiwasan lang ho. Pero talaga namang nailagay na sa ayos dapat yan pero may mga nangyayaring hindi mo makikitang mga sitwasyon, so talagang dapat gawa ng paraan. At yun na nga, may darating pang 3 megawatts na makina kayo para madagdagan yung supply. So dapat hindi na ho talaga nagwa-brown out dahil sobra-sobra naman yung capacity. So, ganyan ang ating sunshine. Okay Ano po. ba ibang Doon ho sa sige. mga nanonood sa atin sa Facebook Live ng radyo natin Santa Cruz, pwede ho kayong mag-comment doon kung meron ho kayong mga
gustong sabihin sa atin pong Governor, Justice Gov. Sanay talaga Justice ako. na lang. Justice na lang. Oo, Hindi na Justice, oo, Justice Gov. At meron ho ditong mga nag-comment na sa atin at meron hong mga nanonood sa atin dito sa Facebook Live ng Radyo Natin Santa Cruz. Meron din ho tayong text hotline na open po yung ating number na 0961 432-4436. Ulitin po natin, 0961-432-4436. Yan po yung pwede po kayong mag-message ng inyo pong mga katanungan. Ito po, meron na ho ditong nag-comment sa ating Facebook Live, si Emmanuel Arlicudo. Sabi po niya, Gov Justice Presby Velasco Jr., thank you po sa educational assistance for SNED pupils. Opo, ay alam niyo po nung tayo, talaga pong todo-todo ang tulong po natin. Ano po, at ang wish ko lang nga po, yung mga natulungan po natin ay gamitin mabuti yung naitulong at yung educational assistance, mga estudyante ay mag-aral pong mabuti. Napaka-importante po ng edukasyon. Yan nga yung sabi sa akin ng tatay ko po, no? Na ang edukasyon ay ang landas para sa tagumpay. Huwag pong sayangin ang pagkakataon. At kami naman po kahit nasa pribado ay hahanap po tayo ng paraan para makatulong pa po dun sa ating mga, lalo po dun sa mga nahihirapan na mag-aaral, ay patuloy pa rin po tayong tutulong. Ano po? So, alam niyo naman po, yung Pusong Pinoy naman po ay nanalo. So, may bihikulo pa rin po tayo. At mga private organizations naman po ay pwede po nating itap. Ano ho? Sa katunayan nga ho, dun sa legal aid ay meron na ho akong nabuo na Philippine Legal Aid Center. Ano ho? Tungkol naman sa mga legal advice. At meron ho isang foundation ho akong itatayo para makatulong sa mga mahihirap. Ano ho? So kahit nasa pribado na ho tayo, ay tutulong pa rin ho tayo kasi mahal po natin ang Marinduque. At alam po nyo, talagang gusto po natin maging first class, province po yan. Umasenso po ang ating mga Marinduque. Kaya nga po, ay talaga po namang may pagmamalaki po namin ni Congressman Lord na talaga pong ang dami na pong naibigay na tulong sa ating mga Marinduqueño. Ang dami po Dole Tupad, yung ating po mga love loan, ano po, yung mga iba-ibang assistance, talaga pong pinursige po yan para pong makatulong. Yung ating pong angat saka, ano po, yung ating love loan, ano po, nakita nyo po, puro tulong po sa ating mga babayan kasi gusto po namin kayo magtagumpay. At pag kayo nagtagumpay po, ay aasenso po lalo ang Marinduque. Mahal po namin kayo Kaya nga po, kahit na nag-iba yung resulta, ay patuloy pa rin naman po tayong tutulong. Ha? Okay po. Sabi naman po ni Mary Grace Constantino Ray, sabi po niya, Gov, baka naman po dati ko po, na-request ko po na matagal na po yung libreng kabit ng kuryente po, Gov. Mukhang kayo pa rin po ang governor sa kanya. Okay. Sige po, kakausap po tayo ulit dyan sa Marelco at kilala po naman natin sila. Alam niyo po, tinanong ko na po yan dati. So, talaga pong tapos na po yung programa nila. Pero sige po, at gagawa po tayo ng paraan. Alam niyo na po, basta makatulong, sabi ko nga, makatulong po ay kakaligaya ko po Kakaligaya po namin. So, tingnan ko po, sinabi ko na po yan pero on a case-to-case basis ay pwede daw po. Hamot kakausapin po natin yung mga officers. Ano po, at makakilala naman po natin yan. Sige, bato mo lang sa akin yung pangalan niya at saka yung cellphone, ha? At gagawa natin ng paraan. Oo. Okay po. Meron po ditong concerned citizen. Sabi niya po ay sana po lagi kayong visible dito sa Marinduque para maalis po yung inasabi ng mga kritiko ninyo na hindi kayo nakatira dito sa Marinduque. Well, ngayon ay merong mga inaasikaso pa po akong personal na nawaglit at kaya tinututukan ko. Ipapasyal naman ako diyan, syempre at meron lang tayong mga inaasikaso ngayon. Actually
Hindi nga ho ako nakapag-enjoy nung retirement ko pagkatapos ko nung aking sa Supreme Court. Ano ho, 6 na taon ho ang ginugol ko diyan sa Marinduque. Kaya nga ho naman, sabi ko, dahil ho sa sitwasyon ngayon pa ay libre pa ako, ay tinitignan ko muna po yung mga importanteng bagay-bagay na personal na nakalimutan ko ho. Actually, marami nga hong mga bagay akong hindi nagawa na medyo iba yung nangyari, kaya kailangan ayusin ko muna. Ha? Huwag ho kayong mabahala. Ako naman yung talagang naglalalagay ho dyan. At siyempre ho, kung ano man, modern na ho tayo, text lang, o nandiyan ho si Sunshine, ipaabot nyo lang ho. At sa ating magagawang paraan, tutulong po tayo. At siguro minsan ay dito na kayo mismo sa studio magprograma. Pwede din. Pagka kayo nandito sa Marinduque. Okay, of course. Sabi naman po dito ay paano po yung Justice Gov, paano po yung provincial hospital program na level 1 to level 2? Paano po ninyo matutulungan as private citizen para matuloy yun? Lalo na kulang pa rin yung dialysis machine doon. Marami po rin pong mga kababayan natin ang nagpa-dialysis sa Lucena. Well, alam niyo po yung level 2 na yan, nakakasana po yan bago kami umalis, bago po natapos yung termino ko, kasado na pong lahat yan Lahat po ng proyekto, lahat ng programa, nakakasana po yan. Kaya talagang patapos na ho yan level 2, konti na lang ho ang kulang. At ang talagang eventually magkakaroon ng problema ay yung doktor. Pero kung ano yung kailangan ho dyan, sa Provincial Hospital, sa Santa Cruz District Hospital, at sa Torrijos Municipal Hospital, ay nalagyan na ho namin ng mga proyekto yan. At dapat nga ho ay nabibid na ho yan At tuloy-tuloy ho yung programa. Yun nung sa dialysis ay actually nga ho, di ba ho, yung dati walang naniniwalang kayang itayo. Pero naitayo ho natin nung panahon ho natin yan. At hayaan nyo at maghahanap ho tayo. Ang ginagawa ko nga ho ngayon, naghahanap ho tayo ng mga contributors para ho makapagdagdag ng makina. At yun namang makina ho dalawa dyan ay dahil sa partnership ho sa Marinduque Rotary Club. So maraming salamat po sa Marinduque Rotary Club dyan. At pero hayaan nyo ho at hanap pa tayo ng additional na makina. Pero hindi lang ho yun Kailangan din ho yung mga gamit doon sa dialysis center. So kailangan hong maanuhan ho yan ng probinsya na ho siguro. Kasi hindi ho pwedeng basta private lang ho makikialam dyan sa dialysis center. Alam nyo naman ho, ay ang laki nung kinita ho natin noong panahon ko. Sa katotohanan nga ho, nakapag-invest tayo ng 100 million pesos nasa DBP at kumikita ng interest income. So, pwede ho nating dagdagan yan sa sarili nating pondo. Tututukan ko din sa pribado ay pwede naman tayong kumuha ng mga donation ng equipment. Pero yan dialysis ay kailangan may mga gamit yan may mga reagent ba ginagamit dyan o chemicals na ginagamit kailangan talagang meron masustain yun, yung operation. Sige ho, at ako'y tuwan-tuwa nga ho at nakakatulong tayo na malaki. Biruin nyo yung ating mga kababayan 3 times a week nagda-dialysis yun. Kung i-compute nyo lang sa 5,000 bawat isang treatment, di magkano sa isang buwan yun. Ang laki-laki na halaga, halos 60,000 sa isang pasyente. Pero dahil nga yung makina ay sa mga 3 pasyente lang nagagamit, ay kailangan magdagdag Pero kailangan pondohan ng mga sa operations niya, yung mga kailangang mga gamit sa dialysis. Mahal na mahal po natin yung dialysis center na yan. Maraming salamat sa Marinduque Rotary Club, yung dating Rotary Club North ba yun? Oo. So maraming salamat at encourage naman natin yung ating mga doktor na tumulong sa ating mga provincial hospital, Santa Cruz District Hospital at sa Torrijos Municipal Hospital. Yan Santa Cruz District Hospital, marami nakakasang proyekto yan
bago matapos yung term ko. For implementation lahat ho yan. Yung provincial hospital, matatapos na ho yung mga facilities niyan. At ang susunod na lang ho dyan ay yung mga doktor. Tapos ho yung Universal Healthcare Program, tayo ho'y nauuna. Malapit na rin ho tayong bigyan ng pondo sa PhilHealth at ng government. Ho? Dahil nga, salamat kay Doc Jerry Caballes at sa PHO at of course kay Dr. Rachel Garcia ng PIDOHO, ay talagang tayo'y nauuna dyan sa implementation ng Universal Healthcare. Talagang yan yung mga pinundar natin. Malapit na ho kayong mga makinabang yung provincial government at ang ating lalawigan dyan sa Universal Healthcare. Ano ho? Basta ho sa health ay tinututukan ho namin yan. Patuloy ho ang tulong namin ho. At wag ho kayong mag-alala, gagawan ho natin ng paraan. Okay po. Sabi po ng nag-text din ay Tatay Gov, hindi na po natuloy ang inahingi ko pong tulong sa pagpapaopera ng aking mata. Bakit ho? Ay tuloy dapat yun na-set up na ho yun, yung cataract extraction. Ay dami ho nating sige ho, pakibigay na lang ho at maipalop na lang ho. Ano ho, yung pangalan tsaka yung Meron naman ho kaming kilala pa rin na ibang grupo na gumagawa niyan. Sige ho, tutulong ho tayo ho. Okay po. At dakuhan naman po natin yun pong mga teka, meron pa po palang pagbati din at para mabasa na rin natin. Happy birthday daw po kay Egay Palma, Fernando Plata, Popoy, Master Ego Triaflorido, Tagay na. Yan, sabi po rin ng nag-text sa atin. At si Peregrine Elmer, nanunood raw po siya, sabi dito. Si Jose Ote Ricamata, good morning Gov. Ayan, Gov pa rin talaga po kayo. Watching from Barangay Biga. At si Bernabe Sadiwa, sabi niya, PV Sadiwa watching live. God bless po. Thank you. Thank you. Salamat sa inyong lahat. Si Louie Cruzado, sabi niya po, hello po, Gov Presby Velasco Jr. Ayan, sanay pa rin po talaga sila sa ganon. Sabi naman ni Peregrine Elmer, happy listening, Batang Lipa, Kanda Utoy Inso Prevado, nagatigang daw po ng palata ng, gata ng bigoy, tiway po. Talagang nag-ready na po para sa pananghalian sila, yung mga tagapanood natin. Sabi naman po ni Alice Pineda, magandang umaga po. Yan, siya po yung nanonood from Bagumbong, Caloocan. Pabati po sa mga taga-aturan. Salamat po. At si Ronald Labay, sabi niya, Gov, yung sa Bagtingon Dam po, tuloy pa po ba? At saka yung airport sa Gasan, balik kayo Gov, next election para matuloy lahat ng project nyo. Salamat po. Ay, patutuloy po natin. Kahit nasa pribado po tayo ay tututok po tayo dyan. Kasi yan po yung ating isang mission na paasensuhin po yung Binabista. Tuloy po yan, Bagtingon. 700 million nakuha ho natin dyan. Kailangan nung matapos ho kaagad dyan kasi kailangan ng tubig dyan sa Binabista. Yan nga yung isang fake news na sinasabi, nagpapamina daw kami dyan. Syempre, bubuksan ho yung lupa dyan para mailagay yung dam. Hindi ho minahan yan. Talaga namang nagamit lang sa politika Hindi ho totoo yun. Okay po. Sabi naman ni, tuloy lang po kayo tuloy lang po kayo sa pag-message. At nandito pa naman po si Justice Gov. Sabi po ni Peregrine Elmer, hi Ma'am Sunshine, isang kanta naman dyan. Aba, pati naman magkanta. Pinapakanta ka, singer ka na. Ayan, ang request daw po niya ay kanta ni Victor Wood, Mr. Lonely. Ayan, mamaya po pagkatapos po ng program ni Justice Gov. Sabi naman po dito ni si Purong Nolos. Sabi po niya, Justice, maraming salamat po sa paglagay daw po ng dialysis. At
nagkaroon daw siya ng slot, ano ito? At Slot, Bingham mo ako ng slot doon. Opo, tiyuhin po ako ni Kagawad Mau Malilay. Kilala niyo po. Okay po. Kumusta kayo dyan? Mabuti nakakuha ng slot. Ayun. At talagang kailangan po talaga ng mga Marinduquehin yan. Si Roland Recablanca, for sure, makakabalik kayo next election. Sabi po niya. Pagtignan po natin yan. Aha. At si Mary Grace Constantino Ray, sabi niya, PM ko po yung number ko. Ate Sunshine, sobrang TY po. Gov talaga. Yun po yung nag-message kanina tungkol doon sa kuryente. Libreng kuryente. Si Okay. Elmer Peregrin, sabi niya, Gov, pwede pa po ba ibalik ang airport sa Marcaper? Pag-aaralan po natin yan dahil kailangan po natin ma-take over yung Marcaper eh. Kaya nga po nakapile yung case eh. At titingnan po natin yan. Ngayon po nakapag-auction tayo. So, depende po sa kasalukuyang administration. Pwede pa na gumamit ng ganung paraan or tuloy po namin yung kaso. 11 billion naman po yung hinihingi. Pwede ma-revive yun. Yung para ho sa Santa Cruz. Tama ho yun. Para meron naman pong malapit din Of course, na airport. Maganda yan. Maganda yung airport. Si Normita Revilla, morning po Ate Sunshine, shout out po sa mga taga-sitio, Bag-iran, Pulong-Parang, salamat po Gov sa panungkulan sa Marinduque. Okay, welcome ho at salamat sa suporta. Opo. Ayan, at meron pa ditong nagatanong bakit daw po yung title ng inyong programa ay Kapatirang Marinduqueño. Kasi nga po, medyo maraming mga intriga at maraming mga salita-salita ng halalan. Pinapaalala ko lang ho, tayo isang magkakapatid at lahat tayo magtulungan. Hindi ho tayo dapat nagsisiraan at hindi ho dapat pinabababa ang Marinduque. Second class na ho, sinisiraan pa natin. Pati ho yung mga ibang tao ay nakakarinig yan mga ganyan kung ano-ano sinasabi na masama. Nakakasama ho sa Marinduque. Kung totoo kayong Marinduqueño, hindi kayo magsasalita ng ganyan eh. Hindi ho tama yun. Isipin nyo ho na lalong nasisira ang lalawigan. Pati ang mga Marinduqueño, ho? Hindi ho ganyan. Magtulungan ho at para umasenso lalo. Okay po, sabi ni Sheila Ria Florido, good morning. Tuloy po yung Bagtingon. Ano ito? Opo, Bagtingon na irrigation dam. Bagtingon dam, doon po nagatrabaho asawa ko. Foreman po Tuloy siya po yun. doon. Salamat po at may trabaho ang mga taga-barangay Angas. Opo, tuloy po yun. Sigurado pong tuloy yan. May pondo ho yan. Nakuha natin eh. Ang laki nga ho nung nakuha natin pondo para dyan. Tuloy ho yun. Meron ho yung pondo. At sabi naman po ni LV Mercado, morning po Ma'am Sunshine at former Gov Velasco. Morning din. Thank you for listening. At si Randy, nawawala po yung ibang mga message din. Dami po nang napasok. Si Randy Esplano Robles, good morning Gov. Gov Resby and Sunshine, hello po sa mga taga-Hupi. Salamat Sir Gov sa pagpapaganda ng kalsada dyan sa buong Marinduque, lalo na sa Balogo to Labo Road. Salamat po. Marami pa po dapat yan talaga. Welcome po. Napakalaking tulong po talaga yun. At natatandaan ko po noon ay pagka nag-aulan po, edi nawawalan po ng pasok yung mga estudyante na napasok doon. Opo. Ayan. Sabi naman po ni Peregrine Elmer Gov, pwede po ba ang tubig namin sa Lipa? Yanong hina po ng tulo, baka naman po paki-priority ang Lipa. Yanong hirap magtabo, patak lang po pag ginamitan ng motor. Salamat po, God bless po. Yun nga po, inaapura ko po yung yung Santa Cruz Water Project at kaano ko lang nga po si Admin Joy Salonga. At yun na nga lang po, iniintay lang po yung go signal ni Chairman Linley Santillan. Bago ho kasi yung chairman paiba-iba ho kasi. Pero kasado na ho yun, ang tagal na ho Hayan yun, papaspas na tinututukan ko naman ho yan, yung tubig dyan sa Santa Cruz. Opo.
At ayan, meron pong nag-message dito na bili mo na daw po ang kalahating lupa sa Marinduque. Hindi po totoo yun. Bakit naman ako bibili ng ganyan? May lupa naman ho ako dyan, pero hindi man ho yung kalahati ng Marinduque. Kalokohan na ho yun. At hindi man ho ako talaga namimili ng lupa dyan. Yung dati na ho yung akin nita. Ano? Oho. Hindi ho totoo yun. Kalahati, sobra naman ho yun. Ano? Exaggerated na ho yun. Ayan. Meron naman po din si JJ Bermudo. Sabi niya ay may alive pa po ba sa Poktoy? Nako. Titignan ho natin yan. Bakit naman ho hindi? At alam natin basta nakakaligaya at nakakabuti sa turismo, ginagawa po natin yan. Kahit ba po hindi nakaupo, siyempre tutulong. Yan nga ho dapat, yung pagmamahal sa Marinduque, ituloy po natin. Wag ho natin sisirain ang Marinduque dahil nga mahirap na nga ang sitwasyon. Sinisira pa natin yung pangalan. Di lalo na lalo hindi ho tayo aasenso niyan. Hindi madali ho ang sitwasyon sa Marinduque para pa-asensuhin. Pero kailangan magtulong-tulong, isipin magkakapatid tayong lahat. Ganun ho yun, para hindi nagsisiraan at hindi sinisira ang lalawigan. Okay po. Sabi naman dito ay... Teka lang po. Ayun, si Rodante Esplana Principe, sabi niya, good morning po. May balita po ba sa ipinaglalaban ng mga striker sa Marcopper? Pag-aaralan po natin yan pagdating ng panahon kasi po hindi pa natin nakukolekta yung lapit na po sa akin yan. Kailangan pag-aralan po talaga yung kaso. Pero alam niyo po, matagal na po yung kasong yan sa striker. Usually kailangan ho yun 3 years na-file na ho yung kaso. Parang may kaso na ho yan. Ano ba? Pag-aaralan ho natin yan, alam ko may mga naging apektado ho dyan. Pagdating ng panahon at ay pag-usapan ho natin alat. Basta makakatulong naman ho, itutulong ho tayo. Sabi naman po dito, si LV Mercado, sabi niya, Gov, baka naman po pwedeng humingi ng tulong. Wala po work asawa ko. May 2 kaming anak sa kolehiyo. Sana matulungan nyo. Salamat po, Gov. Sige po, pag-aaralan po natin kung paano yan. At wala na po tayo sa gobyerno Dati po ay nakakagawa tayo ng paraan Pero titingnan po natin kung paano magandang paraan para makatulong. Okay po. Si Lori Quirona, sabi niya, hello from Barangay Ipil, Santa Cruz po. Good morning po, Gov. Ikaw pa rin po ang Gov namin. Salamat po. Ayan. Kaya talagang Gov pa rin po ang tawag sa iyo. TY po. Sabi naman po nung sabi niya na kanina, yung nahingi po siya ng tulong tungkol doon sa pagpa-opera ng kanyang mata. Sabi niya ay, TY po, Tatay Gov, sana po makahingi ako ng tulong sa pagpapa-opera ng aking mata. Yan. Okay po. Sige po, at para na naman ni Sunshine yung pangalan at yung telepono, Opo. Opo. At mamaya po ay ating forward dyan kay Tatay Gov. Ayan. Tatay Gov pa rin. Doon po kami sanay. Ayan. Kung kayo po may mga message pa, ay di ipadala nyo na po. At kami po ayan. Ayun, sagot na naman po ninyo yung mga may tanong kasi dito tungkol nga po dun sa sa Barrick settlement. Mukhang nasagot niyo na po yun kanina. Opo. Malapit na po yan. Malapit na. Opo. At saka yun nga po tungkol dun sa kaso ng Marinduque versus yung Marcopper mining. Yun yung nauna ng diniscuss kanina sa radyo. Okay po. Okay, at ngayon po ay 11:12 na ng parang ang bilis po ng oras Ang bilis at wala naman siguro tayong nalipasan sa mga mensahe kundi yun daw pong ayun, meron pa rin yung tungkol daw po sa letter V. Nababalita. Alam niyo po, ang mga nagdi-design yan ay yung sa sa public works po may mga architect sila, may designer.
hindi po ako nagsabi sa kanila maglagay ng letter V. Ano ho? At yung V naman ho is maraming significance yun. Maaaring sa asenso, sa victory, ano ho. Not necessarily Velasco po yun. Pero sa totoo ho, ay hindi ho ako talaga nung nagsasabi niyan. At ako ay ano ho dyan sa ganyan nga eh. Ayoko nung ganyan nga eh, di ba ho? At minsan ho talaga nangyayari ho yan eh. Pag may nakaupo, yun dun pina-pattern ho yung pangalan eh. Wala naman hong masamang intention doon. It's just siguro symbol na paasenso tayo, ganyan. Katulad dun sa hospital, hindi namang VV yun eh. Maring check yun o as a sign of achievement. Yung ganun ho, ang tingin ho natin. Hindi man ho nakalagay Velasco ho, di ho ba? Saka yun nga ho, hindi ho namin nakokontrol yung design yan eh. At saka sila ho, yung mga ibang ahensya, nakita niyo ho, meron din Presby Training Center. Kaya sabi ko sa kanila, Mariba, wag niyo na hong ilagay yung Presby. Oo, yung ganyan. Sinasabi ko sa kanila yan eh. Pero sila ho ang may say niyan. Hindi ho ako ang nagpapalagay niyan. Kahit ho si Lord, hindi siya nagpapalagay niyan. Siyempre ho, alam namin ng na maring may sabihin ganyan. Sumusulpot na lang ho eh. Ho? Intindihin niyo ho yan. Hindi ho ako ang nagpalagay niyan. Yung letter V. Gusto na lang maisama sa design or baka ini-interpret na V. Ano ho? Pero sa totoo ho, ay ako ho ay talagang dyan eh. Umiiwas sa ganyan. Sa totoo ho yun. Okay po, at mukhang nabasa na naman po natin lahat ng mga mensahe po dito sa ating Facebook live, at siguro next week po ulit ano. So tapos na tayo. At so maraming salamat ho sa mga nagpadala ng mga text messages at hindi pa tayo makapag-entertain ng calls eh. Maiksi ho ang oras eh. So, tangkilikin nyo sana itong programa na to at napaka-importante ho yung mga message nyo ho para nalalaman ni Tatay Justice Gob ang mga sitwasyon. Kahit na pribado ho ay tutulong at tutulong pa rin po tayo sa ating makakayanan po, sa ating kapasidad. Ano ho? So, ang huling mensahe ko po ay tayo po ay magmahalan, mga Marinduqueño. Tayo nga ay puso ng Pilipinas eh. So, kailangan ipakita na solid po tayo, na tayo nagtutulungan dito sa Marinduque. Hindi ho natin yung parang mga crab mentality o yung mga crab pa yung hinihila, pa-asenso na, hinihila pang pababa yung lugar. Hindi ho maganda yun. Kung mahal nyo talaga ang Marinduque at saka Marinduqueño kayo talaga, hindi kayo magsasalita ng nakakasama sa Marinduque. Ho? Magtulungan tayo. Tuloy-tuloy na ho yung asenso niyan kung tayo ho ay magkakasama at nag-iisa ang puso at isip na kailangan pa asensohin ang Marinduque. So maraming salamat Sunshine, kay Rick Pielago at Radyo Santa Cruz. Sana po ay makinig kayo ulit at gusto ko pong naririnig yung mga payo nyo, yung mga komento para sa aming kapasidad bilang kasama na sa private sector ay makatulong naman. Ano po? So yan lang po. Maraming salamat. God bless all of you. Mahal ko po kayong lahat. Thank you po. Serving the Philippines.